Ay, magandang, araw po sa inyong lahat, ha. Maikli lang po itong ating Spokes Hour dahil, nag-aantay na sa akin aking sundo 'no. Merong isa kasing, network na nais akong interviewin, sabi 12 noon, naku, na-late ako 'no. Anyway, um, nag-issue na po ng statement si, VP Sara na humihiling sa ICC na kinakailangan na talagang aprubahan ang, interim release ni, Tatay Digong sa ibang bansa, hindi po 'yan sa Pilipinas 'no. At ito po ay dahil sa katotohanan na sang-ayon kay, VP Sara, hindi mapangalagaan ang kalusugan ni Tatay Digong sa detention facility ng ICC. At binanggit niya yung isang okasyon kung saan nakita na walang malay si Tatay Digong at, hindi maalagaan pati yung ingrown nail ni Tatay Digong na totoo naman 'no, kung talagang, kaya nilang alagaan ang kalusugan ng isang, nakadetine, dapat, hindi na nadidiskubre na unconscious sa sahig ang Tatay Digong 'no. At, dapat siguro, naiwasan yung gano'ng mga pangyayari. Walang sasabihin ko lang po, hindi ko po nakakausap pa si VP Sara. Hindi pa po kami nakipag-ugnayan kung pareho ang tinutukoy namin. Pero mga mahigit isang buwan ang nakalipas, nakapanayan ko po isa nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung, empleyadong yon, kung naalala niyo merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yon. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. At dinala nga sa hospital para masigurado na walang na danyo sa kanyang katawan. No? At ang rinig ko, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? Kung titignan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw pong ulo. Now, ang request naman po ng tao ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito kay Tatay Digong 'no. At ako naman po ay, sinunod ko yung request, pinarating ko po yung impormasyon na yan kay, VP Sara. Hindi ko po alam kung ito yung impormasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara 'no. Basta ako pinarating ko sa kanya at, iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa impormasyon na yan dahil alam niyo naman po 'no, anything about health is covered by the right to privacy 'no. So bahala na ang pamilya mag-process ng ganyang impormasyon kasi hindi ko naman alam kung talagang hindi sinabi sa kanila 'no, at hindi ko naman tinanong. Basta ako sinabi ko yung impormasyon dahil yan naman yung pinangako ko dun sa, impormante na nagsabi sa akin. So, ulitin ko po, hindi ko alam kung parehong tinutukoy naming okasyon ni VP Sara, pero may ganyang impormasyon po na pinarating sa akin na ang request ay iparating naman kay VP Sara. At, bahala na po si, Inday Sara, si VP Sara mag-confirm kung kapareho kaming insidenteng sinasabi 'no. Pero ang malinaw po talaga, kung talagang nangyari ang insidenteng 'yan, talaga pong bagamat meron silang clinic diyan sa detention facility, hindi po sapat yang clinic na 'yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. In fact, gaya na aking sinabi sa aking title, mukhang banta po sa kalusugan ni Tatay Digong ang, pananatili sa detention facility 'no. Now, meron pang sinasabi si VP Sara na ingrown nail man lang, hindi nila maasikaso, paano pa yung mga seryosong mga medikal na pangangailangan ni Tatay Digong. Ang katotohanan po at 80 si Tatay Digong kinakailangan na talaga ng 24-hour assistance 'no. Kinakailangan na kung hindi full-time nurse, caregiver. Kasi ako naman po nag-alaga rin ako ng mga magulang ko, ng aking tiya na matandang dalaga. Talaga naman pong when they hit 80, meron akong isang midwife na talagang nag-aalaga sa kanila. One at a time lang naman po dahil hindi naman sila sabay-sabay na naging, nagkakasakit at nagiging bedridden. Pero lahat po ng inalagaan ko dumaan sa punto talaga na kinakailangan ng full-time caregiver. At yan po siguro ngayon ang hinihingi ni, VP Sara doon sa kanyang panawagan na kinakailangan na talagang bigyan siya ng interim release dahil sa interim release at least makakakuha sila ng full-time caregiver, nurse or midwife, pero yung susubaybay kay Tatay Digong at masisiguro na hindi naman siya matutumba at mawawalan ng malay sa sahig. No? But in any case, sana nga po, pagdasal natin na matuloy na yung interim release. Ang aking paninindigan po ay wala na pong balakid para sa interim release dahil nauna nang nagsabing hukuman na he is unfit to stand trial. If he is already unfit to stand trial, ano pang gagawin niya sa kulungan, no? That would amount naman po to
cruel and unusual punishment dahil siya ikukulong na hindi pa napapatunayang nagkakasala. So importante po talaga para mabigyan ng respeto ang karapatang pantao ni Tatay Digong sa kalayaan at yung presumption of innocence na talagang palayain na siya. Pero mga kaibigan ha, mag-ingat po tayo. Ang dami-daming fake news dito sa Dahig, no? May fake news po na kumalat na di umano, ako daw po ay dahilan para magkawatak-watak ang mga Pilipino. Ay, na-address ko na po yan. Malinaw na malinaw po na ang dahilan po na nagkakaroon ng paghahati-hati, eh meron talagang mga tao na ayaw na makipagtrabaho sa mga taga-DDS at mga maisog. Ako naman po, ginawa ko lahat para sila ay mapagkaisa, pero nung hindi po talaga po pwede mapagkaisa, eh pumanig ako doon sa DDS at saka sa Maisog. Bakit? Eh sila naman po talaga ang sa simula't simula eh supporters na ni Tatay Digong mula pa ng 2016. Daig pa nga nila ako dahil ako naman inaamin ko ako'y hindi DDS noong 2016, no? At sa tingin ko naman eh unang-una kakilala silang personal ni Tatay Digong. Pangalawa, eh dapat naman i-recognize natin yung kanilang naging papel sa pagkakahalal kay Tatay Digong na naging dahilan para napakita ni Tatay Digong na po pwede talagang maglingkod sa taong bayan na hindi nagpapayaman. Di gaya ng nakikita natin ngayon dito sa flood control scandal na talagang mga mambabatas, pati ang presidente, ang House Speaker, eh talaga naman pong tinatrato na negosyo itong gobyerno. No? At ako naman po, kaya naman ako naging supporter ni Tatay Digong dahil nga doon sa nakita ko na katapatan niya at saka yung talagang pagiging honest ni Tatay Digong na hanggang sa huli eh nakatira siya sa isang bahay kalapati na aking tinatawag na ako mismo ay hindi ko kakayanin yung gano'n, no? So anyway, nagpapasalamat ako dun sa isang celebrity na nag-apologize, nag-public apology. I think that makes her really a a person to be respected, no, na umaamin sa pagkakamali. Pero siyempre medyo hilaw ata yung kanyang apology kasi inaabsulto niya yung mga ibang personalidad na nakita naman natin sa isang video na nagre-rehearse pa kung paano ipapakalat yung fake news tungkol sa akin, no. Eh first time ko naman po nagsasalita tungkol sa akin sa loobin dito, no, pero hindi naman ako pwede pa forever manahimik, no, dahil kitang-kita naman po na bagamat inaabsulto niya ilang mga personalidad, eh merong rehearsal sila kung paano nila ako sisiraan sa entablado. Anyway, I leave that to you. I leave everything to God, but I appreciate the public apology, you know, at least from the person na nagsalita sa entablado. Dami rin po itong kumakalat na fake news ha. Napalaya na po si Tatay Digong. Wala pa pong ganyang desisyon. Lahat po ng desisyon ay pinapublish po yan sa webpage ng ICC. So kami naman po, ilang beses na po na merong mga lumalabas na balita, hindi namin ini-include sa aking Facebook page hanggang hindi lumalabas mismo sa page ng ICC kasi mahirap na pong makuryente. 80 years old na po si Tatay Digong at maselan lahat ng impormasyon tungkol sa kanya, lalong-lalo na kung ito ay may kinalaman sa kanyang impending kalayaan. Anyway, hindi po ako po pwede magtagal dahil ako'y susunduin na talaga. Siguro po nagpapasalamat talaga ako sa mga sumusuporta sa atin, yung mga hindi naniniwala sa mga fake news na pinapakalat sa atin at yung patuloy na nagtatangkilik sa ating Facebook page. Mga kababayan, napanood niyo po yung payag ni Ginoong Harry Roque tungkol dito sa kalagayan ng ating dating mahal na Pangulo, mga kababayan. Na naman na intindihin na lang at bigyan na lang ng konting rest sa edad na 80 plus na si Pangulong Duterte, dapat umuwi na lang at para naman makasama niya mga pamilya niya. Eh sila nga, yung mga nakaupo dito, wala namang ginawa kundi magnakaw eh. Etong si dating president, ang ginawa niya ay sugpuin yung mga kriminal at yung mga drug addict na nagbebenta ng mga drogas, sirain yung mga kinabukasan ng mga kabataan. Kung mga kababayan, panoorin po natin yung mga sumusunod na videos sa dito ngayon. At huwag po natin kalimutan at subscribe para... Okay, so saan ba papunta ito? Itong nangyari sa EDSA, were you impressed with the turnout? Very impressed. Dahil ang alam ko, yung target ng organizers ay mga 20,000 lang. Mukhang umabot siya ng mahigit doble, no? Almost 50,000. Pero hindi lang yung dami, yung quality eh. No? Kausap ko nga yung ilang mga pamilya na dala yung kanilang mga anak na maliliit. Sabi ko, di ba delikado yan? Dadali mo rito, hindi mo alam kung ano mangyayari. Sabi ng mga magulang, hindi, para sa kanila ito eh.
para sa kanilang kinabukasan eh. Tapos may pupunta ka ron, mga nakadamit na Zumba. No? Sabi ko, anong ginagawa niyo rito? Hindi, yung Zumba namin na every Sunday, dinala namin dito. Zumba against corruption. Right. No? Meron doon mga marathoners. Pupunta sila ron. Para yung kanilang fun run na ginagawa every Sunday, fun run against corruption, etc., etc. Yun ang quality na inaiiba. Hindi to yung usual suspects na katulad namin. Napudpud na yung mga paa sa kakamarcha, kakasigaw. No? Ito mga karaniwang tao eh. Kaya nga sabi ko, this is a celebration of ordinary people doing the extraordinary task of fighting corruption and impunity. Parang narinig ko na lahat yan dati. Okay? Yeah. Pareho tayong matagal nang naglalakad sa mundong ibabaw, Yeah. Sec Ronald. Yeah. Ang unang-una kong rally is 1986. Batang reporter pa ako noon. Okay. Hindi ko lang alam kung Historic. hindi ko lang alam kung nakita kita doon. But definitely, nandoon si Chel Joc, no? Or nandyan din si Teddy Casino. Mm. Na-interview ko na naman sa EDSA noong linggo. Ano ang kaiba ngayon? Doon sa mga nakaraang, mga napakarami ng rally, nag-Napoles na rin tayo. Ano ang pagkakaiba ng sitwasyon ngayon? Well, merong pagkakapareho, no? Dahil ito ay outrage na may certain level ng spontaneity. Kumbaga yung nagli-lead nito, hindi yung mga organized forces. Like yung EDSA, like yung 1 million people march ng Napoles. No? May ganong klaseng similarity. Ang kaibahan, our institutions now are much weaker. Halimbawa, nung nangyari yung Napoles, wala namang mga nagpaplano noon ng military junta, wala nagpaplano noon ng coup, walang vice president na gusto ipapatay yung presidente, no? Meron kang stability noon eh. Meron kang isang political party, the Liberal Party, na nagpapatakbo ng gobyerno. That's why we survived it. Yes, no? Tapos dito, hindi mo alam who's calling the shots, no? Who's calling the shots? Yung in spite of the weaknesses of Pinoy, no, very stable yung kanyang presidency. That's why Yes. kahit mahaba yung listahan, ang alam ko mahaba yung listahan ni Janet Napoles, Yeah. iilan lang ang nakulong, tumahimik na yung bayan. Tama, natapos sa 3 senador, natapos kay Napoles, no? Etc. Pero kumbaga nag-stabilize. Ngayon hindi ko sigurado eh. Hindi ko sigurado kung anong ending nito. Anong ending nito? Habang nagdi-discuss tayo, marami nangyayari. Halimbawa, more than 1.5 weeks ago, naglabas ng statement si Secretary of National Defense Gibo at si Armed Forces Chief of Staff Browner in response dun sa statement nung mga DDS na nagrally sa EDSA Shrine more than 1.5 weeks ago, calling for the military to withdraw support. So sinagot. Sabi ko, ba't yung sasagutin? Pwede nyo namang hindi pansinin yun. Kaya nagulat ako ron eh. Doon sa sagot nila. Ngayon naman, may bagong sagot naman si Browner na yung lumabas na article tungkol sa possible withdrawal of support or mutiny last Sunday ay hindi totoo. No? So, naglalabasan yung mga ganyan. Hindi ko sinasabi na mali yan. Pero ibig sabihin, where there is fire, there must be some level of smoke, no, dito. At dahil nga weak yung political center mo, wala kang isang political party na nagpo-fulcrum sa lahat. Wala kang strong presidency at almost all institutions, not only Congress, not only Senate, but also the Supreme Court are weakened by these scandals and other political explosions. Hindi mo alam kung ano mangyayari. So ang sinasabi mo, okay, ang tanong is how close are we to an actual military junta? Well, ang tingin ko, may mga nag-i-scale up na fulcrum. May nagle-level up na stabilizing factor. Halimbawa, yung simbahan. No? Very clear yung statement ng simbahan. Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Huwag tayong lalabas within the constitutional framework. Dito tayo maglabas ng outrage. Dito natin ipakita yung ating galit. Magpakulong tayo, magkaso tayo, etc. etc. Pero dito tayo. Huwag tayong lalabas dito. So, very stabilizing yan. Ikalawa, civil society. No? Na dumadami at this point. Dati ang hina na niyan eh. No, nanghina na yan. Ngayon, lumalakas ulit. Nakita ko ulit si No. Juana Change. Sa kalye. Oh, Parang- mas mabagal siya magsalita ngayon. Parang reunion eh, di ba? Yung mga hindi mo nakikita for several years, biglang nandun lahat. Dati ang suot ni Juana Change bariles kasi pork barrel. Ngayon, buhaya. May nakayakap sa kanyang Buhaya. buhaya. Okay. So, hindi ito nagtatapos dito. I'm 100% sure of that.
So itong mga forces na ito ay leveling up, criticizing, showing their outrage, pero within these limits. Tingin ko, other forces will be against that, but the church plus civil society, hopefully, alternative politicians will rise up, no, para stabilize yung sitwasyon For 2028. for 2028. Doon natin dalhin itong ating galit. Doon natin dalhin yung ating mga criticisms. Doon natin ipakita yung ating political project. No? Okay. So, ang ibig mo sabihin, kailangan nating tiisin muna hanggang 2028 itong kasalukuyang grupo ng mga senador at congressman kahit na pinaghihinalaan silang lahat. Hindi. Dapat kasuhan yan, dapat mapakulong, no? Yang mga yan. Pero, Kapag kinasuhan ba, Sec, kapag kinasuhan ba, kailangan nilang umalis na sa kanilang posisyon? well, not necessarily, unless sabihin ng ombudsman na kailangan kang umalis dyan, or sabihin ng korte, halimbawa, kung plunder, non-bailable yon. Kailangan kang makulong. Katulad na nangyari kay Jinggoy, kay Bong Revilla, at saka kay Juan Ponce Enrile. Ibig sabihin, natanggal sila bilang mga senador. Okay. Oo, at nakulong sila dahil plunder eh. Natin, natanggal sila bilang mga Oo, gulat nga ako kay Jinggoy eh. Parang for the third time, gusto pang bumalik eh. No? Sa bagay, three's the charm. It comes in threes. Pero nalilinawin ko lang ito na yung mga pagbabanggit ng mga pangalan, syempre nasisira na itong mga pangalan ng mga congressman, senador, pa sino-sino pa, DPWH. Pero everything still has to be proven. Tanong, ang hirap yatang patunayan na ikay tumanggap ng pera, kundi pangalan para testimonya lamang ng isang tao. Paano ito sa batas mapapatunayan? Well, for now, circumstantial yung kalamihan ng mga ebidensya. No? Pero kung mag-pile up yan, kahit circumstantial, pwede kang makasuhan at makulong. No? Pero syempre, ang pinakamalakas ay may smoking gun, may prima facie evidence. Pero posibleng nandyan lang yon at lalabas later. Halimbawa, yung nangyari kay Napoles, no? Nagsimula rin ganito eh. Pero nagpakita ng ledger si Louie, yung kanyang kamag-anak at empleyado, na nakaspecify magkano, sino, date, kailan kinuha, kung merong mang kumuha, sino, etc. etc. So, na-corroborate yung circumstantial. Of course, di naman ako abogado. Pero from my vantage point, yun yung nangyari. Posibleng mangyari ngayon yun. Nag-file na yata ng malversation cases against the Senate President dati, si Chis Escudero. The powerful speaker, si Martin Romualdez, at iba pa. Is that a political move? Just kahapon. Or do you think in law there really is enough? It could be both. It could be both, no? Dahil kailangan magpakita yung presidente ng results. Siya nagsimula nito eh. Mahiya naman kayo. 15 large contractors. Isumbong niyo sa Pangulo. So kailangan may pakita siya ng result kahapon, no? Pero at the same time, kailangan ito patunayan sa korte. Halimbawa, itong mga DPWH, may civil service protection yan, di ba? Tsaka maamin sila Yes. that they are complicit. Yes. So nagbabago yung landscape, no? Hindi ko nga sigurado hanggang saan ito aabot. Dahil alam naman natin na corruption is endemic in our system. At alam natin maraming involved dyan. Pero Hindi kaya maubos sila. Hindi talaga. I mean, kasi akala nila okay yun eh. Di ba? Kasi kultura, dekada na nila ginagawa. So akala nila walang katapusan. Hindi kaya sila maubos? US, yung sinasabi ko na 2028, baka hindi umabot. kung mauubos sila. Paano? Alam mo naman sa ating judicial system, matagal ang kasuhan eh. Correct. Di ba? And So, if you are charged, Yeah. necessarily will you have to vacate your position. yes. So, kailangan may final decision, final conviction yung korte. So, pwede siyang umabot beyond 2028, no? At pero, markado na sila. Di ba? At politically damaged na sila. Halimbawa, kung titignan mo social media, no, ay grabe yung mga senador na dinudurog. I doubt kung paano sila magsusurvive sa kanilang political future, no? Yun So yung iba yung usapang legal na kailangang patunayan na sila ay nagkasala at makukulong. Iba yung political viability. Yes, Oo. yes. Baka hindi no? na sila makabalik. Oo. Maboto. Oo. Halimbawa, nung Sunday, may mga politiko na sinubukang sumakay
doon sa rally. Nakita ko sila, Philip Salvador, Chavit Singson, no, si Guanzon. Grabe yung reaction sa kanila. Sinisigawan sila, minumura, binubu, no? Nakita ko yun. Oo. Tingin ko hindi yung isolated cases. Tingin ko sa conscious ng mga tao, ito ay guilty. Ito mga kababayan, ito yung payag ni dating Secretary Llamas regarding about dito nga sa nangyaring mga kilos protesta nung mga nakarang araw. Ang mangyayari dito baka dating People's Power, dating nagka-People's Power at napalitan yung presidente. Mga kababayan, huwag po tayong susuko. Ipaglaban natin ang ating mga karapatan dahil para sa atin din naman to. Yung mga pera natin, nilulustay lang nila, dinadala nila sa sarili nilang kaligayahan, mga kababayan, instead na mapunta sa atin. So mga kababayan, patuloy po tayong paglaban ng ating katarungan para dito sa mga na ating katulad natin. Huwag po tayong magsawa sa pagsuporta dito sa mga magaling na katulad nila Sara Duterte, Senator Marcoleta na pinaglalaban tayo at yung mga iba't ibang mga politiko dyan na hindi. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag niyo kalimutan i-share, like at subscribe ang ating mga videos nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. News that matters po. God bless.